Sasaka na aabot na sa 5 billion pesos. Di umano ang naibulsa ng mga importer sa loob ng 3 buwan matapos na ipatupad ng gobyerno ang mababang taripa, partikular na sa mga imported na bigas. Ang problema, hindi naman ito napakinabangan ng mga magsasaka at consumer. Si Sheena Torno nagbabalik. 3 buwan na ang nakalipas matapos pinamahan ni Marcos Jr. ang Executive Order No. 62 o ang mababang taripa. Sa ilalim ng kautusan, ibinaba sa 15% ang taripa sa mga inaangkat na produktong agrikultura mula sa 35% kabilang na riyan ang mga imported na bigas. Pero sa buwang ito ng Setyembre, nasa 42 pesos kada kilo ang pinakamura at 65 pesos kada kilo naman ang pinakamahal na lokal at imported na bigas. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 40 centavos kada kilo lamang ang ibinaba sa presyo ng regular at well-milled rice sa merkado. Sabi ng grupong Federation of Free Farmers, malayong-malayo raw ito sa 7 pesos kada kilo na presyo ng bigas na ipinangako ng pamahalaan. Katunayan, ibinunyag ng grupo na batay sa kanilang kalkulasyon, umaabot umano sa 5 bilyong piso ang naibulsa o natipid ng mga importer, wholesalers, at retailers na buwis. Ito pong 5 bilyong piso, ito po yung natipid ng ating mga rice importers. Bunga po nung pagbaba ng buwis o taripa na binabayad nila sa imported na bigas. So base po sa pumasok na bigas, umigit kumulang mga 800,000 metriko tonelada na ang binabayaran po ng mga importer natin ay 50% na lang. Ang masaklap, sabi pa ng grupo, hindi man lang ito napakinabangan ng mga consumer at magsasaka dahil hindi naman bumaba ang presyo ng bigas. Sana man lang kung nabawasan na nga yung farmers natin ng 5 billion doon sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Sana itong 5 bilyong piso na nalikom bilang savings ng ating importer, at least malaming sana ipinasa sa ating consumers. So at least, pakinabang sila. Hindi po eh. Dahil nga raw sa pagbaha ng imported na bigas sa mga pamilihan, ay bumaba rin ang presyo ng palay. Aminado naman si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hindi naman kasi raw agad-agad na nabababa ang presyo ng bigas dahil sa Executive Order No. 62. Karamihan daw kasi sa mga supply na hawak ngayon ng ilang importers o traders ay mahal pa ang kanilang kuha o binayarang buwis. Hindi talaga bababa pa ang presyo ng bigas ng ganung kalaki na 5 hanggang 7 piso sa ngayon. Dahil yung naubos lang yung stocks ng excess na nabili na mahal ang taripa sa mahal na presyo, itong end of August pa lang eh. Diba? Itong September naman, ang nako-consume natin ngayon isang bigas or palay na nabili noong January to June na napakamahal ng local traders or local buyers. Pagbibigay din pa ni Laurel, kahit papaano'y napakinabangan naman ito ng mga consumer dahil sa bahagya umanong pagbaba ng presyo ng bigas. Gayon din sa mga magsasaka dahil binibili naman ng National Food Authority o NFA ang palay sa halagang 29 pesos hanggang 30 pesos kada kilo. And hopefully, tuloy-tuloy ng pababayan by January at siguro makuha natin at least less 5 pesos by January. Para sa